alam nyo po, napakalaking benepisyo po ito sa mga farmers natin. Lalong-lalo na po doon sa mga magtuturso. Kumikita ito sila per tree na maputol ng mga magtuturso, 70 pesos pag field or nakahiga. At saka 80 pesos naman pag nakatayo pa. Ngayon, yung average income po ng operators natin, pag makaputol sila 10 hanggang 30 na puno sa isang araw. So, ganyan po yung kikitain nila per day. So, lahat na po ng magtuturso natin, nakabenepisyo po dito. So, may panggastos na po nila, pamigay sa mga sa pamilya nila, sa mga anak nila, lalo na po sa nag-aaral na mga anak nila. So, sa part naman po ng landowner, yung troso po, yung naigawang log ng tablo ng operator. So, maaari pong ibinta ito ng landowner. So, kagaya po kay Tatay Silvino na almost 800 trees po yung nasira sa kanya. So, pag i-average lang natin kahit 50 pesos yung tablon na ibenta, so, kumikita po si Tatay. Kahit paano po, pakinabangan nyo yung puno ng nyog para may extra income siya. May income siya na out sa natumba ng mga na nyog sa area niya. Now, aside from that, no, yung PCA din may naitulong sa mga natin, sa mga farmers, kagaya lang po ng itong clearing operation, i-follow po natin yung replanting. So sa replanting naman po, para makabenepisyo yung farmer, yung PCA po yung magbibigay ng seedlings, cocoa seedlings, and then pag maitanim yan ng farmer, babayaran sila o bibigyan sila ng insentibo ng 30 pesos kada puno po na maitanim nila. O let's say 3,000 pesos in 1 hectare for 100 seedlings na maitanim nila. Now, regarding naman po doon sa mga existing trees na mga nag-survive ng bagyo ni Yolanda, pag ma-fertilize natin yan, yung PCA po yun din yung magbigay ng fertilizer, tapos i-apply ng farmer, ng landowner, makaka-receive din naman sila ng insentibo na 25 pesos din po per tree. O average of 2,500 per hectare yan. So aside from that, dahil nga zero yung nila ngayon ng mga coconut farmer, tutulungan din natin para magkamayroon ng additional income while waiting na tumutubo pa yung nila, yung niyog after 5 years to 7 years. So magtatanim tayo ng ibang cash crops. So kagaya ng ng mais, intercrop natin 'yan sa nyugan, and then dun sa mais in 3 to 4 months, possible income niya ng farmer mga andyan sa 60 to 80 more or less, ganyan yung additional income ng farmer per hectare. So yung plano namin dito ni Tay Silvino, taniman natin ng nyog, at the same time mag-intercrop tayo ng mais, and then pag medyo malaki-laki na yung mais, ipapahabol natin yung pagtanim ang kalabasa. So which is additional income na naman ni Tatay doon sa mais na itatanim natin. So doon sa kalabasa, kung medyo maganda lang panahon ngayon, possible kikita si Tatay mga more or less 50,000 din. So ganyan yung benepisyo na maibigay natin, maitulong natin sa mga farmers sa ngayon na under recovery pa talaga yung lupa nila, yung farm nila. So isang programa din ng PCA, pwede kayong magpaano sa kaanib program natin. Doon pwede kayong mag ng ruminants. So coconut, under coconut, tapos may let's say goat yung natin, alagaan natin para may income tayo. So aside from that, sa palo, possible Palo Leyte, possible yung natin is native chicken.
So kung maano yan, ma-arrange with Kaani program, i-download natin yan sa Palo para makabenepisyo yung mga farmers natin. So, ang PCA, dito po kami para maibigay, mai-download yung mga programa ng PCA para matulungan natin ang mga farmers na nangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa ngayon. So, sa lahat po ng mga farmers na nasira na yung niyog, so, ano lang po, makipag-coordinate lang po kayo sa PCA, sa DA, PCA, tapos makipag-usap kayo makipag-arrange kayo tungkol sa proseso para makabenepisyo kayo sa mga programa ng PCA. Lalo na po sa let's say replanting para mabigyan kayo ng seedlings unang-una. At saka ma-fertilize yung mga niyog na natira ni Yolanda. At saka maararo yung area nyo na gusto nyong pataniman ng ibang tanim, kagaya ng mga vegetables o kaya root crops kung gusto nyo. So, kaya makig-cooperate, magtulungan po tayo ngayon para maibalik natin sa dati kung anong mayroon tayo noon. So, sayang naman po kung pabayaan lang natin na katuwang-wang itong area natin. So, we will make use of it para in years time, lalago, babalik ang ekonomiya ng magsasaka natin.